Good morning po sa bawat isa sa atin. By the way, totoo po ba, may mga tao, mukha lang maraming pera, pero walang pera. Totoo po ba yan? Sino aminado? Maraming mga tao parang mukha lang maraming pera, pero walang-wala na. At totoo po ba, may mga tao, mukhang masaya, pero ang totoo, wasak na wasak sa loob. Totoo po ba? Nangyayari yon. At the same time, totoo ba, may mga tao na masiglang masigla. Pag tiningnan mo, pero ang totoo, pagod na sa buhay. Nangyayari po ba yon? Na mukhang maraming pera, pero ang totoo, walang-wala na. Mukhang masigla, pero ang totoo, punong-puno ng lungkot sa loob. And at the same time, mukhang masaya, pero ang totoo, wasak na wasak. Alam niyo po, ito yung mga tipong magaling lang magdala, maganda lang yung pormahan, pero yung laman ng wallet, puro coins. Sino rito na experience na yun? Maganda lang. Tingnan mo yung katabi mo, mukhang maganda lang ang pormahan. Alam niyo po, ito yung klase ng mga tao na parang abot, tenga ang ngiti, pero ang totoo, madalas umiiyak pag nag-iisa. Sino rito na experience na yon? Sa labas, parang ang ganda-ganda ng itsura, ang saya-saya, pero pagdating sa loob, napakalalim ng lungkot. At ito rin yung mga taong ang tapang-tapang tingnan, pero matagal nang gustong sumuko. Kasi nga, yun yung reality ng buhay. Minsan, darating ka talaga doon sa point na parang ubus na ubus ka. Sino rito na-experience na yun? Yung parang ubus na, dumating doon sa point ng kanyang buhay na parang ubus na. Sino po aminado? At some point ng buhay, pakiramdam mo, ubus ka na, pagod ka na, sukong-suko ka na. And that's normal thing na maramdaman ng isang tao dahil ito po ang totoo. Hindi siya kasalanan and at the same time, hindi rin naman siya kahinaan. Normal sa isang tao na makaramdam ka ng kalungkutan, makaramdam ka na parang sukong-suko ka na, makaramdam ka na parang pagod ka na, kasi nga, bilang tao, hindi yon maituturing na isang kahinaan at hindi rin naman maituturing na kasalanan na may mga points sa buhay mo, iyon yung nararamdaman mo. At tandaan niyo po, this is a normal thing na maramdaman ng tao dahil hindi lang naman ikaw ang nakakaramdam nun. Totoo ba yan? Sino rito aminado o naniniwala, hindi lang naman ikaw ang nakakaramdam na minsan parang pagod ka eh. Totoo mo ba yun? Na parang ubus na ubus ka at parang sukong-suko ka na. Lagi nating tatandaan, that is a normal thing na dumarating sa buhay sa point ng isang tao. Na minsan pakiramdam mo parang sukong-suko ka na. Pakiramdam mo, pagod ka na. Pakiramdam mo parang ayaw mo na. Kasi nga ito ang totoo. Wala namang taong gugustuhin dumating sa point ng kanyang buhay na ubus siya. Totoo po ba yan? Hanggat maaari, ayaw natin dumating tayo doon sa point na yon ng ating buhay na ubus ka. Walang taong gugustuhin dumating sa season ng kanyang buhay na ubus ang kanyang pag-asa sa puso. And at the same time, wala rin namang mga tao na gugustuhin dumating sa point ng kanyang buhay na ubus ang pera niya. Totoo po ba yan? Sino rito, ayaw niyang maubusan ng pera, pero walang pera? Totoo mo ba yan? Wala naman tao na gugustuhin niya, dumating siya doon sa season ng kanyang buhay na ubus siya. Walang tao na gugustuhin na dumating siya sa point ng kanyang buhay na walang-wala siya. Alam niyo po, ang problema minsan, sa ayaw at sa gusto mo, padadaanin ka doon ng buhay sa season na yan ng buhay mo. Totoo mo ba yan? Kahit ayaw mo, sino rito ayaw niya na mawala ng pera, pero naranasan niya eh. At the same time, sino rito ayaw niya na ubus yung pag-asa sa puso niya, pero pag tignan niya yung kanyang sitwasyon, parang walang kapag-asa talaga. Pansinin niyo yung kwento dito sa isang kasalan sa Cana na dinaluhan ni Lord. Walang ano-ano, biglang naubusan ng alak doon sa kasalan. Sabi rito sa chapter 2, verse 1 and the following,
Sabi dito, nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kainan o kasalan sa Kana ng Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Inanyayahan din si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kasalan ng magkulang na ang alak. Sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, wala silang alak. Sinabi sa kanya ni Jesus, babae, anong kinalaman nun sa akin at sa iyo? Ang aking oras ay hindi pa dumarating. Sagot ng ating Panginoon. Sa verse 5, sinabi ng ina sa kanyang mga lingkod, gawin ninyo anumang sabihin niya sa inyo. Doon ay mayroong 6 na tapayang bato para sa kaugaliang paglilinis ng mga Hudyo na naglalaman ng bawat isa ng 2 o 3 bangang tubig. Sinabi sa kanila ni Jesus, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan, kanilang pinuno ang mga ito hanggang sa labi. Sinabi niya sa kanila, kumuha kayo ngayon at inyong dalhin sa pinuno ng handaan at kanilang ang dinala. Verse 9, nang matikman ng pinuno ng handaan ng tubig na naging alak at hindi niya alam kung saan ito nanggaling, subalit nalalaman ng mga lingkod na kumuha ng tubig, tinawag ng pinuno ng handaan ng lalaking bagong ikakasal at sinabi sa kanya, ang bawat tao ay unang naghahain mataas uri ng alak, pagkatapos ay ang mababang uri ng alak kapag ang mga panauhin ay nakainom na, subalit hanggang ngayon, itinabi mo pa ang mabuting alak. Now, before we go on its relevance to our present life, itong miracle of water turning into wine, tingnan muna natin yung symbolic meaning nito. Alam niyo po, unang-unang symbolic meaning nito, it is a sign of the new covenant. Ibig sabihin, ang Panginoon, hindi lang siya gumawa ng isang himala, kundi meron itong mas malalim na mensahe na pinahatid sa mga tao o sa sangkatauhan. Pansinin nyo, hindi aksidente na yung ginamit na object sa miracle ay yung 6 na malalaking tapayan ng tubig which is used by Jews for ceremonial purification. So ginagamit ito ng mga Hudyo para doon sa kanilang seremonya ng paglilinis, ginagamit ito para doon sa kanilang ginagawang seremonya. So turning this into wine symbolizes na si Lord, pinapalitan na niya yung old system of laws and rituals ng bagong covenant, which is the covenant of grace. So mula doon sa covenant ng laws, pinapakita ngayon ng Panginoon dito sa kanyang ginawang himala na meron siya ngayong bagong covenant na dinadala, which is the covenant under the grace. So hindi na under, pinapakita na rito na hindi na kayo under ng kautusan. Kayo ay nasa ilalim ngayon ng biyaya na ng Diyos. So iyon yung unang-unang symbolic meaning nung ginawang himala ng Panginoon. Another thing, it is a sign of the foreshadow of the cross. Ano ibig sabihin nito? In a biblical symbolism, ang wine or alak ay madalas na nagre-represent sa dugo or blood. Kaya nga itong miracle na ito, nagtuturo patungo sa ultimate sacrifice ni Lord sa krus ng Kalbaryo, na kung saan pinagtibay niya ito doon sa Last Supper. Kung natatandaan natin yung kwento doon sa Last Supper, ipinakita ng Panginoon na sabi niya, ito yung aking katawan at dugo. So, ano ito? Itong himala ng Panginoon, it is a redemptive act of God. Na mula doon sa pagkasadlak ng tao sa kasalanan, dumating ang Panginoon para iligtas ang tao sa kapahamakan ng kasalanan at impyerno. So, another symbolic meaning nito, redemptive action ng Diyos. Hindi lang to basta isang himala. And another sign, it is a sign of spiritual abundance. Pansinin nyo, yung na-produce na high-quality wine dito sa miracle na ito, roughly 500 to 700 liters, nagsisimbolo ng overflowing grace, joy na dala ni Lord sa sangkatauhan. Na ibig sabihin, hindi magkukulang ang Diyos ng pagpapala sa buhay mo. Hindi magkukulang ang Diyos
ng kapayapaan sa buhay mo. So, yun yung hindi magkukulang ng biyaya, ng grace ang Diyos sa buhay mo. So, another symbolic meaning ng himalang ito ng Panginoon. And lastly, it is a sign of messianic banquet. So, ito po, again, ay hindi lang isang simpleng himala. Pansinin nyo, hindi rin aksidente na ang okasyon nang maganap ang unang miracle ni Lord sa isang kasalan. Mula sa mismong okasyon, sa kasaganaan ng alak na nagsisimbolo ng masayang pagdiriwang ng Diyos for uniting with His people. So itong miracle na ito, may kinalaman ito doon sa pagpapatanaw ng Diyos na merong darating na second coming, na ang ating Panginoon, ikakasal siya doon sa church. And we are the bride, yung church na kung saan sa isang kaganapan sa second coming, yung tinatawag na rapture, magkakaroon tayo ng pagsasalubong sa ulap na gaya ng isang kasalan kasama ang Panginoon. So ganon kalalim yung pinapakitang symbolic meaning nung nangyaring kasalan na ito o nung nasabing himala ng Panginoon, first miracle ng Panginoon. So, now, punta tayo doon sa relevance ng first miracle in our present situation. Ano ba yung mga katotohanan gustong ituro nito? Kung siya ay merong tinatawag na symbolic meaning, spiritual symbolic meaning, meron din itong relevance sa buhay ng mga tao ngayon. Now, tingnan natin ano relevance nito. Unang-una, sometimes life puts you in a situation unexpectedly running out. Totoo ba, may mga season ng buhay, unexpectedly, nauubusan ka o naubusan ka. Sino rito na-experience na yun? Hindi mo inaasahan bigla na walang ka ng pera. Yung akala mo, sapat pa, pero bigla naubos. And at the same time, sino na-experience? Yung akala mo, okay pa kayo, pero hindi na pala. Totoo ba? Madalas nangyayari yan sa isang relasyon. Akala mo okay pa kayo, pero ang problema, ang laki na pala ng lamat ng relasyon. Ang laki na pala ng lamat ng marriage. Alam niyo po, sino aminado? At some point ng buhay mo, ramdam mo, ubos na ubos yung pag-asa sa puso mo. Sino po rito naaramdaman na yon? Ako lang ba nakaramdam nun? Na sometimes, walang-wala ng pag-asa sa puso mo dahil doon sa sitwasyon na meron ka sa buhay mo. Sino po rito? Ramdam na ramdam, ubos na ubos yung direction mo sa buhay. Yung hindi mo alam kung saan ka pupunta dahil doon sa sitwasyon na meron ka. At sino kayang umamin? At some point ng buhay mo, ramdam na ramdam mo, ubos na ubos ang pera mo. Sino rito? Ramdam na ramdam yon. Pag walang pera, ramdam na walang pera. Alam niyo po, again, at some point ng buhay natin, unexpectedly, minsan padadaanin ka doon ng Diyos. Pansinin niyo sa kwento, sa kasalan, in verse 3, biglang naubusan ng alak at sa kanilang panahon, isa itong matinding social disaster. Bakit siya social disaster? Una, sa kanilang kultura, meron tinatawag na week-long celebration. Ibig sabihin, ang kasalan hindi gaya dito sa atin na pagkatapos ng ilang oras, tapos na. Sa kanila, isang linggo, pakakainin mo, paiinumin mo yung buong baryo. Ganun ang kanilang kultura. Ikalawa, duty of hospitality. Sa kanilang kultura, ang paghahanda ng sapat para sa mga bisita, sapat na pagkain, sapat na inumin, ay isang sagradong obligasyon. So pagka hindi mo natupad yon, merong kang nilalabag na sacred na obligasyon sa buhay mo. Ikatlo, strict honor or shame culture. Sa kanilang panahon, ang buhay umiikot lang sa kultur, sa kanilang komunidad. And at the same time, napakataas ng kanilang pagpapahalaga sa kanilang honor or dignity ng pamilya. Na ibig sabihin, ang pagkukulang ng pagkain o inumin sa isang okasyon
maghahatid sa pagkasira ng reputasyon, ng pangalan, ng buong pamilya. Na ilang taon na ang nakalipas, pinag-uusapang ka pa. Ilang taon na ang nakalipas na nababanggit pa yung pagkukulang na yon. At ikatlo, a symbol of joy. Sa kanilang kultura, ang alak po ay simbolo ng kagalakan o kasiyahan. Kaya nga meron silang kasabihan na without wine, there's no joy. So, itong mga Jews, meron silang ganong klase ng kasabihan na kapag ka walang alak, walang kasiyahan. So, pag biglang naubusan ng alak, ang mensahe na pinaparating mo sa mga tao, pinuputol mo yung kasiyahan doon sa okasyon. Now, kung sa panahon na ito ay disaster ang running out of wine, gaano kalalim yung epekto nito sa isang tao when you are unexpectedly running out of something in your life? Ano yung relevance nito sa atin? Alam niyo po, unang-una, nagkakaroon ka ng malalim na tanong sa issue ng iyong survival. Totoo po ba yan? Unang nagiging tanong ng isang taong biglang naubusan ng isang bagay sa buhay, paano na ako? Sino po aminado? Matapos mawala ng trabaho, agad na naging tanong niya, paano na yung mga bayarin namin? Totoo ba yan? Nung biglang mawalan ka ng source of income, ang unang-unang tinatanong mo, paano na ang mga bayarin nyo? Paano na makakasurvive ang pamilya? Sino po aminado? Matapos masira ang relasyon, agad na naging tanong niya, paano na ang pamilya ko? Paano na ako? Yung anak ko. At ito po ang totoo. Tandaan niyo po, hindi balanse yung joy at pain pagdating sa pagkawala ng isang bagay, lalo na sa pera. According sa psychology, yung level ng pagkawala ng pera, doble ang pain niya doon sa level na nagkaroon ka ng pera. Napansin niyo yan? Iba yung level pag nawalan ka ng pera, iba yung lungkot kesa doon sa saya nung magkaroon ka ng pera eh. Pansinin niyo? Pag sumweldo ka, masaya ka eh. Pero pag naubos na yung pera mo, hindi kayang ikumpara doon sa saya nung magkaroon ka ng pera, nung walang-wala ka ng pera. Iba yung pain. Kasi nga, kaya nga hindi sila magka-level eh. Iba yung sakit pag may bagay na nawawala sa'yo. Kaya nga yung question ng survival, lumalalim siya pag may nawawala sa'yo, lalo na unexpectedly. Ikalawa, nagkakaroon ng malalim na tanong sa issue ng certainty of future. Totoo ba? Pag unexpectedly may nawala sa'yo, naubos, natanggal sa'yo, tiyak magkakaroon ka ng tanong about your future. Pag ang isang tao biglang nawala ng pera, as in, ubos na ubos, hindi pwedeng hindi mag-alala para sa kinabukasan niya at ng kanyang pamilya. Totoo ba yan? Pag nawalan ka ng pera, hindi pwedeng hindi ka mag-alala. Especially if you are a goal-oriented person, alam mo yung malaking magiging epekto nito sa pamilya mo. Yung pamilyang naubusan ng alak sa kasalan, they never knew kung paano nila haharapin ang buong barangay for running out of wine. Possibly for years, pag-uusapan sila. Possibly for years, aalipustain sila. Kaya nga, isang malaking pagliligtas ang pagdating ng Diyos sa kanila. The same concept with your situation. In your season of uncertainty, Jesus is your certainty. Sa panahon ng kawalan ng kasiguraduhan sa buhay mo, si Lord ang magiging kasiguraduhan mo. Sa panahon ng kawalan ng kasiguraduhan sa kabuhayan mo, si Lord ang magiging kasiguraduhan ng kabuhayan mo. Sa panahon ng kawalan ng kasiguraduhan sa relasyon mo, si Lord ang magiging kasiguraduhan ng relasyon mo. At sa panahon ng kawalan ng kasiguraduhan sa trabaho mo, sa karir mo, si Lord ang magiging kasiguraduhan ng karir mo at ng trabaho mo. So another thing,
another relevance ng first miracle ng Panginoon sa ating buhay. Sometimes, in the middle of situation of running out of something, you have no choice but to keep it to yourself. Totoo ba, may mga pagkaubos, pagkawala sa buhay natin na minsan, wala kang choice kundi sarilinin na lang eh. Totoo ba, may mga tao, matagal na palang struggle sa pera, matagal na palang struggle doon sa kanyang kabuhayan, nawala ng trabaho, nalugi yung business, but they choose to keep it sa sarili nila. Totoo ba, may mga tao, matagal na palang struggle sa kanyang relasyon, matagal na palang niloloko ng asawa, pinagpalit sa iba, but they choose to keep it to themselves. At totoo ba, may mga tao, matagal na palang may sakit, pero mas pinili pa rin nila na sarilinin ito. Why? Sometimes, you have to keep in posture at the back of your pain. Sino rito aminado? Madalas, yun yung buhay mo eh. Kailangan mong magpatuloy. You have to keep in posture. Kasi nga, sometimes, you have to keep in posture at the back of your tiredness. At the back of your hopelessness. Pero ito ang matindi. Sometimes, at the back of your pain, you have to keep in serving. Sometimes, at the back of your tiredness, you have to keep in serving. And sometimes, at the back of your hopelessness, you have to keep in serving. Madalas maraming tao, alam na sa sarili niya na ubos na siya. Pero hindi ka pwedeng tumigil. Madalas maraming tao, alam mo sa sarili mo na pagod ka na, pero hindi ka pwedeng tumigil. Why? Una, dahil ikaw lang ang inaasahan ng iyong pamilya. Totoo ba? Ang hirap huminto, ang hirap sumuko, ang hirap mapagod pag alam mong ikaw lang ang inaasahan ng pamilya mo. Totoo ba yun? Doon sa mga breadwinner, sino yung mga breadwinner dito? O sino rito na lang, para mas madali, sino rito yung kain na lang ng kain ng bread? Sino rito yung talagang siya yung nagtaguyod ng pamilya? Taguyod ng mga anak, nagtaguyod ng kabuuan ng kanilang sambahayan. Ito po ang totoo. Pag ikaw lang ang talagang inaasahan ng pamilya mo, hindi ka basta-basta makakasuko sa buhay. Hindi ka basta-basta makakasuko, hindi ka basta-basta mapapagod, at hindi ka basta-basta pwedeng tumigil. At the same time, sino aminado? Pag alam mong ikaw lang ang inaasahan ng mga magulang mo, hindi ka basta-basta pwedeng sumuko, hindi ka pwedeng basta-basta mapagod, at hindi ka basta-basta pwede na umayaw sa buhay. And at the same time, tandaan nyo po, pag ikaw at ikaw lang ang inaasahan ng sarili mo, hindi ka pwedeng mapagod, hindi ka pwedeng sumuko, at hindi ka pwedeng huminto. Pag wala kang ibang pwedeng asahan, kundi ang sarili mo lang, wala kang choice o hindi magpatuloy kahit pagod ka na, kahit na ayaw mo na. Alam niyo po, again, pero ang mas masakit dito, minsan kailangan mo siyang itago, minsan kailangan mo siyang sarilinin para hindi sila maapektuhan. Pansinin nyo, nang maubusan ng alak unexpectedly sa kasalan, hindi nila ito in-announce sa mga tao. For some reason, it will create chaos sa okasyon at sa atmosphere ng okasyon. So hindi nila ito in-announce sa maraming tao. Ikalawa, madalas sa halip solusyon, dagdag problema ang pagsasabi sa iba. Totoo po ba? May mga tao, pag nagsabi ka, sa halip na sympathy, paninisi ang ibabalik sa iyo. Totoo po ba yan? Totoo ba? May mga tao, pag nagsabi ka sa halip unawain ka, huhusgahan ka. At totoo ba? May mga tao, pag nagsabi ka, sa halip tulungan ka, mamaliitin ka. Kaya nga, may mga tao, kahit ubos na, mas pinipili na lang na sarilinin sa sarili niya yon. Kaya nga may mga tao, kahit pagod na, mas pinipili na lang na sarilinin niya yon.
para hindi na masisi, para hindi na mahusgahan. Kasi nga, ito ang totoo eh. It will add pain to your losses sa halip makagaan ka. It will add wounds sa sugat na meron ka na. And it will add sorrow sa lungkot na meron ka na kapag ka nakapagsabi ka sa maling tao. Pansinin nyo, aksidente ba na sa Panginoon nila sinabi ang nangyaring kakulangan? No. Dahil sa ang pinakatamang pagsabihan o pinagsasabihan ng anumang bigat o problema sa buhay, walang iba kundi si Lord. Dahil gaya ng kasalan sa Kana, He can perform miracles sa situation mo. He can turn your limited resources into abundance of resources. Another thing, sometimes at the middle of running out situation, you don't need an immediate explanation. Just obey what He says. Sino po naniniwala? Madalas, hindi mo naman kailangan ng paliwanag mula kay Lord. Bakit may nawala sa'yo eh? Totoo ba yan? Sino naniniwala? Madalas, hindi mo naman kailangan agad-agad ng explanation. Bakit may nawala sa'yo? Bakit pinayagan ng Diyos yun? Sometimes, hindi mo naman agad kailangan ng explanation. Bakit nawala ang kabuhayan mo? Bakit nawalan ka ng pera? Bakit nawalan ka ng trabaho? Bakit nawala ang marriage mo? Sometimes, you don't need an immediate explanation coming from the Lord. Sometimes, ang kailangan mo lang, sundin ang sinasabi niya. Pansinin niyo sa verse 7 and 8, inutos ni Lord na sabi niya, punuin niyo ng tubig yung mga tapayan at pagkatapos dalhin ninyo sa pinuno ng handaan. Dalawang bagay na may malalim na tinuturo dito. Una, sa gitna ng matinding kakulangan o pagkawala sa buhay mo, hayaan mong punuin ka ng pag-asa at pangako ng Diyos. Sa tingin nyo, bakit pag-asa at pangako mula sa Diyos? Kasi nga ito ang totoo. You can be filled by this word, but it's still empty. Yung yamang kayang ibigay ng mundo, hindi kayang pumantay sa yamang kayang ibigay ng Diyos. Totoo ba yan? Yung kapayapaang kayang ibigay ng mundo, hindi kayang pumantay sa kapayapaang kayang ibigay ng Diyos sa'yo. Yung buhay na kayang ibigay ng mundo, hindi kayang pumantay sa buhay na kayang ibigay ng Diyos sa'yo. Ikalawa, sa bawat himala ng Diyos sa buhay mo, lagi mong babalikan ng Diyos na pinagmulan ng himala sa buhay mo. Pansinin nyo, saan pinadala ni Lord yung ginawa niyang alak? Alam niyo po, sabi niya, dalhin niyo siya sa pinuno ng handaan. Ano tinuturo nito? Pag pinaghimalaan ka ng Diyos, ang kabuhayan mo, una mong balikan ang Diyos. Pag pinaghimalaan na ng Diyos ang iyong trabaho, una mong balikan ang Diyos. Pag pinaghimalaan na ng Diyos ang relasyon mo, una mong balikan ng Diyos. Dahil ang Diyos lang ang kayang mag-sustain ng himala sa buhay mo. Diyos lang ang kayang mag-sustain ng himala sa iyong kabuhayan, sa iyong relasyon, at maging sa iyong karir o trabaho. Ganon ka-importante na kapag ka ang Diyos may ginagawang miracle sa buhay mo, hindi mo nakakalimutang balikan ng Diyos. And finally, sometimes, your simple obedience at the middle of running out situation, become a place where God perform His greater miracle in your life. Sino po naniniwala? Minsan, yung simpleng pagsunod mo, ang bunga pala, isa sa mga greatest miracles sa buhay mo. Naniniwala po kayo doon? Yung simpleng pagsunod mo lang, ang magiging bunga pala nito, isa sa mga greatest miracle ng buhay mo. Ano tinuturo nito? Una, only Jesus can turn your story of emptiness
into a story of abundance. Sino po naniniwala? Si Lord lang naman talaga ang kayang bumago ng kwento ng buhay mo. Totoo po ba yan? By the way, sino rito? May gusto pang baguhin ng Diyos sa buhay niya? Sino rito gusto pang baguhin ng Diyos ang kwento ng kabuhayan niya? Sino rito gusto pang baguhin ng Diyos ang kwento ng kanyang relasyon? And at the same time, sino rito gusto pang baguhin ng Diyos ang kwento ng kanyang karir, ng kanyang trabaho? Alam niyo po, again, lagi natin tatandaan, itong kwento ng biglang pagkaubos ng alak sa kasalan ay patunay na mula noon hanggang ngayon, ang kakayanan ng Diyos na sagipin ng tao sa mahirap niyang sitwasyon ay hindi nagbabago. Kung papaano sinagot ng Diyos o sinagip ng Diyos yung nangyaring kakulangan ng alak doon sa kasalan 2,000 years ago, hindi nagbabago yung kakayanan na yun ng Diyos. Hindi nagbabago ang kakayanan ng Diyos na hanguin ng tao sa mahirap niyang sitwasyon. Hindi nagbabago ang kakayanan ng Diyos na palayain ng tao sa mahirap na sitwasyon. Mula sa chapter na ubos, He can turn your story to a new chapter na punong-puno. Mula sa chapter na pagod, He can turn your story to a new chapter na makapagpapahinga ka naman sa problema at sakit ng kalooban. At mula sa chapter na sukong-suko na, He can turn your story to a new story of new beginning. Ikalawa, He doesn't need more time to change your situation from running out of something to the best version of your story. Sino po naniniwala? Instantly, kayang-kayang dali ng Diyos yung version sa buhay mo. Totoo ba yan? Sino naniniwala? Instantly, kayang dali ng Diyos sa version ang kabuhayan mo, ang trabaho mo, ang relasyon mo. Pansinin nyo, in a normal fermentation period, it took 3 to 20 years bago makagawa ng isang napakasarap na alak. Pero pansinin nyo, instantly, si Lord nakalikha siya ng isang napakasarap na alak. Dito sa kasalan sa Cana, sa isang iglap nag-produce si Lord ng napakasarap na alak. Ano tinuturo nito? Si Lord, hindi lang pupunan kakulangan ng buhay, dadaling ka pa niya sa version ng buhay. Sino po naniniwala? Kaya kang dalhin ng Diyos doon. Si Lord, hindi lang niya pupunan ang kakulangan sa kabuhayan mo, dadaling ka pa niya sa best version ng kabuhayan mo, ng finances mo, na yung akala mo, yung financial breakthrough and freedom, hindi mo na mararanasan, kaya palang dalhin ng Diyos sa buhay mo. Si Lord, niya pupunan ang kakulangan sa iyong karir, sa iyong trabaho, dadaling ka niya sa best version ng iyong trabaho, ng iyong karir. At si Lord, hindi lang niya pupunan ang kakulangan sa iyong relasyon, sa iyong marriage, sa iyong pamilya. Kaya din niyang dalhin sa best version ang iyong pamilya, ang iyong career, ang iyong marriage. So church, sometimes, all you need to do is to come closer to Him and says, Lord, ubos na po ako. Do you think nagkataon na ito yung narinig mong mensahe for this morning? No. Kahit nga hindi mo sabihin sa Diyos, alam ng Diyos na ubos ka na. Alam ng Diyos kung anong area ng buhay mo ang ubos na. Kung ubos na ba yung pag-asa sa puso mo? Ubos na ba yung kabuhayan mo? Ubos na ba yung lakas mo para magpatuloy? Church, again, sometimes,
all you need to do is to come closer to Him and says, Lord, ubus na po pag-asa sa puso ko. Sometimes, all you need to do is to come closer to Him and says, Lord, ubos na po ang kabuhayan ng pamilya ko. And sometimes, all you need to do is to come closer to Him and says, Lord, pagod na ako sa kwento ng relasyon ko at ng pamilya ko. Morning, like what happened 2,000 years ago at the wedding at Cana, kayang gumawa ng Diyos ng pagbabago sa buhay mo. Kayang gumawa ng Diyos ng kamanghamanghang pagbabago sa buhay mo na akala mo imposible, pero kaya palang gawin ng Diyos sa buhay mo. Financial mo man yan, sa relasyon mo man yan, sa iyong career man yan o trabaho, whatever situation o whatever areas ng buhay na meron ka na kailangan ng himala ng Diyos. Again, gaya ng mga tao sa kasalan, sa Panginoon sila nagsabi. Sa Panginoon sila humingi.